Ang ating topic po ay purging of the Dutertes o purging of the Dutertes from NSC is dirty politics. And I'd like to read ilang part dun sa article, Attorney Sano. Sabi mo, for 74 years, the Vice President was a member of the National Security Council, while the living former presidents who were NSC members for 37 years. Suddenly, by executive fiat, they are removed from the National Security Council. This presidential move is ill-advised. There is no sane reason to justify it. Whoever advised the PBBM of their removal should be fired. It will place the president in the line of fire unnecessarily. It will further pull down his trust and popularity ratings. The expulsion smacks of politics, pure and simple. It targets the two Dutertes. It is designed to diminish their political star power. In addition to the earlier demolition jobs, the purge intends to annihilate them, more particularly to put VP Sara out of the presidential race in 2028. The exclusion of the two other leaving presidents in the NSC is to deodorize the coup de grace on Dutertes to make it appear that they are not being targeted. The preferred justification that the reorganization of the NSC is intended to enhance the formulation of policies to national security is a lot of bull. Spare the Filipino people such idiocy. Idiotic naman talaga eh. Kasi tingnan mo if you will look at the history of the National Security Council, galing yan sa Commonwealth Act No. 1, panahon pa ni Presidente Quirino. Create niya yung National Security Council para lumikha ng mga programa kaugnay sa seguridad ng ating bansa. At naroon ng mga komposisyon niyan. Nandun ang Vice Presidente. Nandun na yan eh. And then, nung 1987, si Presidente Cory, nire-establish yan. At inilagay nga sa Administrative Code of 1987. At ang mga miyembro niyan, kasama ang Vice Presidente. Pagkatapos, itong si Macapagal Arroyo, hindi, si Ramos muna. Si Presidente Ramos, dinagdagan niya yung mga miyembro. Yung Vice Presidente nandun na yan eh. O, hindi nawawala ang Vice Presidente. Dinagdagan lang ng 4 department secretaries ni dating Presidente Ramos. Pagdating kay President Cory, 1987, binalik yan. Pagkatapos, kung matatanda mo, si Presidente Duterte, noong 2016, nagkaroon ng National Security Council. Kalaban niya si Leni Robredo. Pero ginawa niyang miyembro ng kabinete, inimbitan, pumunta ron with the 4 living presidents. Sino ba mga nandun? Aquino, Ramos, Arroyo, and sino pa isa? FBR? FBR. O, yung 4 na yun, plus yung vice president. O, madali sabi, natatawa ko, kaibigan tayo pero yung isang cabinet member dyan, sabi niya, hindi, alam mo, it's the president's discretion power to reorganize. And we've been reorganizing this. Akala mo, alam na natin yun. Pero sagutin mo ko. The reorganization has been, I think, 4 times. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. O tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo doon? Hindi politika. Kasi, alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders
Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kaya kailangan Interes ng bansa. correct. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Kaya sabi ko, ill-advise eh. Kaya dapat tanggalin yung nag-advise. Kasi kung si Presidente Sino Marcos kaya Jr. lang, nag-advise? hindi natin alam eh. Hindi Alam natin mo ba kung sino? Hindi ko alam eh. Hindi ko, talaga sa totoo lang, hindi ko alam eh. Kung Pero alam sino. mo, Attorney Sal, yung kahit ano pang justification na gawin ng administrasyon in removing VP Sara, the Vice President, and of course, yung former President Duterte as part ng NSC, marami kasing actions na gawa ang administrasyon na mahirap depensahan at mahirap ipaliwanag. Isa na ito, yung reorganization ng NSC, yung budget, yung paglipat dun, yung pag-justify nila na ngayon ay pataas na yung pondo ng Department of Education. Galing naman pala sa DND yung ibang budget. Alam mo yun, Attorney Sal? Why are you doing this, Attorney Sal? Kasi nga, ang target talaga dyan, si Inday Sara, saka si Presidente Duterte. Sila ang giging stumbling block ng kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan pampolitika. Yan ang reason doon eh. Yung sinasabi nila na, sabi naman ng iba, hindi, kasi threat yung si VP Sara eh. Unang-una, walang threat. Yung sinasabi lang, threat from the grave. Kaya nga, threat from the grave, di walang threat. Sino bang magbabanta kung ipatay na? Kaya kalokohan nga eh. So, but even assuming na magkalaban ka sa politika, gaya na sinabi ko, that should go beyond political differences. Dahil seguridad ng bansa, kailangan talaga ng presidente. Tsaka tingnan mo tinanggal nila yung 4. Dinagdag nila ubod ng dami. Pati yung anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si congressman, mga with regards dyan. Mga wrong grammar na mga... Talaga? Sinama lahat nila dyan. In-expand nilang ubod ng dami. Yeah, I mean, bakit siya sinama doon? Di ba dating NPA yun? Basta sinama nila mga chairman ng mga komite sa Senado. Mabuti nandun si Bato. Nandun din niya, ayaw ko kung nandun si Bongo. Syempre mababago na yan kasi di ba eleksyon. Oo. Basta marami lahat doon, mga congressman. Ang dami. Tingnan mo kung ang bagong komposisyon. Ang dami. Nakita ko congressman pero hindi ko nakita yung si with regards. Samantalang yung mga reorganization, si Ramos, nagdagdag lang siya ng 4 na cabinet members. Yung sila Presidente Cory naman, hindi, ganun pa rin eh. From the very beginning, kasi nga, kung ikaw rin ang presidente, kailangan mo talaga yung wisdom ng maraming tao. Attorney Sal, kasi very very questionable ang reorganization sa NSC. And what they're saying right now is a possibility ng declaration ng martial law. And with the members dun sa NSC, ibig sabihin sila yung maghihina sa kapangyarihan kapag nag-declare ng martial mag-declare ka na kung mag-declare ka. Kung saan mo pa pinapapunta eh. Pero sabi ng pero marami sa mga kababayan natin attorneys na nagsasabi, wala nga declaration ng martial law, pero ramdam namin ang martial law. Hindi na kailangan. Kaya, siya nga pala. Si January 13, tuloy na. Ulitin mo natin yung rally yun, suporta yung kay Presidente Marcos Jr. At the same time, suporta rin kay Inday Sara. Kasi ang INC, ang feeling niya, pareho ng feeling ko, tama yung rason, yung dahilan na pinatitigil ni Presidente Marcos Jr. yung impeachment. Kasi hindi makikinabang kahit na sinong mamamayan dyan. Bakit? Pag tinuloy-tuloy ho nila yan, magkakagulo tayo. Anong klaseng gulo? It will create schism, division. Siyempre, magkakaroon ng forces ng Duterte, forces ng kabila, hanggang mag-away-away na sila. At it might turn even bloody, lalo na if the emotions are very high. Kaya ayaw ni Presidente yan. At maapektuhan siya dyan. Kaya ang gusto ng INC, supportahan natin yan para matigil na yung kalokohan na yan. Kaya marami yung sasama niya, pati mga, I understand, mga religious groups, ng taong bayan. And other organization. Talagang open to all Filipinos. Tayo pupunta ho doon. Susuporta natin si Presidente Marcos Jr. sa kanyang pagpapahinto ng impeachment because this may trigger a political upheaval that they may not be able to contain. Sila rin.
At isa rin sa tanong ng ating mga kababayan, Attorney Sal, na hindi daw ba impeachable offense ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, natanggalin na sa NSC ang pangalawang Pangulo at ang dating Pangulo na nagsilbi sa bayan. Is it an Hindi. impeachable I will offense? disagree with that. Hindi impeachable offense yun. Kasi that is the right of the President. Discretion ngayon. Executive yan eh. Kailangan talaga. Pero, gaya ng sinasabi ko, with more reason, dahil nga ikaw may makapangyarihan, dapat talaga piliin mo yung mga makakatulong sa'yo. Yung tatlong presidente, sila ay may mga karanasan. Dati na silang nakaupo dyan. Alam na nila yung mga ginawa nilang mga security plans and programs. Ganon din si Inday Sara. O hindi ba si Inday Sara nga, kita mo yung security sa Davao, nagawa niya ng paraan yun. Pati itong nung nasa Department of Education siya, talagang gusto niyang sirain ng mga puwersa laban sa Estado. Yung mga katulong sa'yo. Yung mga away-away niyo, after all, dati naman kayo sweethearts, political sweethearts. Wala yung Gusto ko yung kalimutan. mga salitang political sweethearts na yan. Kalimutan niyo na Political muna love yan. team, ayan. Basta, seguridad ng pinag-uusapan, tayo sama-sama tayo dyan.